Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Philippine Star. Title, Sandro will not lie. Hindi daw magsisinungaling si Sandro Marcos. Bakit? Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro on Sandro Marcos claim that Duterte camp set conditions before it endorses President Marcos in 2022. The president has raised his kids well, and his son, Congressman Sandro, will not lie. Parang itong si Claire Castro, parang member na ng pamilya ng Marcos. Kilalang kilala niya ang presidente. Kilalang kilala niya si Sandro Marcos. Ay, Auntie Claire, baka nakakalimutan mo, bago ka naging Yusek, pinoputakti mo ng batikos si Marcos Jr. Ngayon, ikaw na ang number 1 na taga-depensa. Hindi daw magsisinungaling si Sandro dahil pinalaki ng maayos ni Pangulong Marcos. Ibig sabihin, indirectly, sa pagkakaintindi ko, hindi nagsisinungaling ang Pangulo. Kasi siya na ama, dahil nagsasabi siya ng totoo, hindi siya nagsisinungaling. Tinuruan niya si Sandro Marcos na huwag kang magsinungaling, anak, dahil masama yan. Okay, tingnan natin pangako ng Pangulo, 20 pesos per kilo na bigas. Pangako, natupad ba? Wala. Ang kanila subsidize, tapos ang nabibigyan lang ngayon ayuda. Hindi na sila nagbebenta ngayon ayuda na lang. 10 kilos, 20 kilos. So, naging makatotohanan ba ang Pangulo sa kanyang pangako na ibaba niya ang presyo ng bigas tig 20? Adi, kaya nang kung hindi niya na ibaba, ibig sabihin nagsisinungaling ang Pangulo. Ganun lang yun. Next, yung palagi niyang sinasabi sa SONA na kaya nating pababain ang presyo ng bilihin, bigas, karne, asukal, whatever, sa pamamagitan ng what's this? Kadiwa. Totoo ba? Wala, nasaan nang yung mga kadiwa? Naglaho na, parang bula, girilya ang kanyang kadiwa. O di napakyas na naman siya. Nagsasabi ba siya ng totoo? Hindi, sa kadiwa. Kayo na ang umusga. Ang dami. Sabi niya, sa aking termino, ang legacy ko, aalis ako, walang magugutom na Pilipino. Sige nga, makatotohanan ba yung sinasabi ng Pangulo na pag alis niya, walang magugutom na Pilipino? Again, kayo na lang ang humusga. Kaya kung hindi totoo, hindi siya nagsasabi na to. Sinungali ang Pangulo sa kanyang pangako. Ito, sa Baha, 5,500 flood control projects natapos na, ipinagmalaki niya. Nasaan na ngayon yung 5,500 flood control projects? Di ba? Yung pala, siya na mismo magsabi, oy, mahiya naman kayo. Dahil ang report nyo sa akin, niloloko nyo ako na wala naman substandard ghost project pa. Di nagsisinungaling siya sa kanyang SONA. Yung pabahay, ang dami. 1 million pabahay sa isang taon. 6 million at the end of my term. Siya ang nagsabi niya na SONA. Naging totoo ba? Sino ang nagsisinungaling? May last year ata nga SONA. We will build 22,000 classrooms. Yun, ang totoo pala, 22 lang. Yung 22,000, naging 22 lang. Ang dami. Sa kanyang kampanya, last year, pag-alis ko sa pwesto sa 2028, matatapos na ang ating subway. Matatapos ba ang subway? Wala.
Ang dami ng, ICC naman tayo. Walang jurisdiction ang ICC. Nung kampanyahan pa nung 2022, ICC are not welcome in the Philippines. They can come as a tourist. Palakpak naman tayo. Binotohan natin siya, nabudol tayo. Kasi pagdating ng panahon, March 11, 2025, Green Hope Airport, kinidnap nila ang ating Tatay Digong, dinala sa ICC The Hague. Ano pa? Noong kampanyahan namin last year, ang unang dumating sa Tacloban ng Bagyo Yolanda, ang grupo ni Senator Francis Tolentino. Totoo ba yun? Hindi. Di nagsisinungaling kasi ang unang dumating sa Yolanda, Tacloban, si then Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ang dami niyang mga pakulo na. KOJC naman. Hoy, walang human rights violation. Dahil lahat ng pulis na pumasok sa KOJC compound, walang dalang baril. Ano ba talagang totoo? May baril o wala? Mismo nga si General Torre, inamin niya na may dalang baril ang mga pulis niya. Ang Pangulo naman sabi, walang dalang baril. Ano ba ngayon, Anti-Claire? Pinalaki ng mabuti ang Pangulo ng kanyang anak dahil ang Pangulo hindi nagsisinungaling. Madaling magsalita, basta hindi ako naniniwala, paninira sa mga Duterte yun. In the first place, hindi naman sinuportahan ni Tatay Digong si Marcos Jr. Never niyang in-endorse. So kung hindi niya in-endorse, hindi niya sinuportahan, bakit siya hihingi ng mga ganong concession? Mga demand na imposible yan, hihingin niya. Executive Secretary, House Speaker, Senate President, kalokohan yan. So, bahala kayo kung maniwala kayo kay Sandro Marcos, basta ako. Ang paniniwalaan ko, yung report ng Philippine Center for Investigative Journalism. Report lang nila yun, Sino ang mga budget o allocable, anong tawag, insertion king? Sandro Marcos. Ilang billion yun. Pumapangalawa. Yun, naniniwala ko doon. But dito sa paratang ni Sandro Marcos, I was not born yesterday, hindi ako naniniwala. Sinong nagsisinungaling? Bahala na kayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ako diri sa balay ni Gary nga dagahay nga taga barangay Tikalaan, Puro 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga karaan na gyud kaayo. Talas ani ako nang datang ulit sidan. So muna ni ang hero nga gihatag na pulo ka buok nga digis. O muna ni ang itsura sa gawas nga bahin sa ilang balay. Pagkasbilin. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Sa Ginoo na tabang gitaga ang ugsin.
akong atop nga kuan ani buslot. Dako nga pasalamat. Dako nga salamat sa inyong konsultasyon. Salamat kayo. Salamat kayo nga dako.